tapang-tapangan at puro pakikipaggirian, wala namang laman sa katotohanan para sa kabutihan ng ating bansa. Welcome, si Kaado Paglinawan. Tatlong kontra po ang didiscussing ko, sumandali. Una, kontra korupsyon. Wala na, kinuna na ang land bank, sabi ni Comgy, DBP, SSS, GSIS, PDIC, ano pa ba? Lahat na yata lang ahensya. No? Pati yung ODA. Lahat ho ng pondo na galing abroad for infrastructure projects. Dinivert na nila sa flood control. At dahil dito, wala tayong productivity. So, first quarter, 2.8 ang ating GDP, Gross Domestic Product. At ang projected sa end of 2028 ay 3% lamang. Ito po ay mas mababa pa kaysa nung taon ng pandemic. Mababa pa po kaysa nung nakakulong tayong lahat sa COVID-19 at pinakamababa since 2009. May mga Muslim ba rito? Yes, marami. Taas ang kamay. Mabuti naman. Marami ang ating Bangsamoro brothers and sisters. Kasi kahapon, nanood ako ng video. Nagbumura si Anton Lagdameo. Dahil siya'y sinipak sa anumang katungkulan sa bar. Alam niyo ba mga kabansang Muslim, noong 2019, na-discover ni Congressman ang daya na nandadaya si Ben Jokno at si Amena Pangandaman. Sa kauna-unang pagkakataon na huli ni Duterte ang insertions. Kaya sila tinanggal as Secretary and Undersecretary of Budget. June 30, 2022, kasusumpa pa lamang ni Bongbong Marcos, ibinalik si Ben Jokno na Secretary of Finance at tinalaga si Amena Pangandaman na Budget Secretary. Alam na. Day 1 pa lang, in-implement na nila ang O-Plan Plunder. Kaya ako nalulungkot dahil pati pondo ng bar doon sa mga sumusuko kay Mayarep, kaya kayo nagkakagulo, wala nang pera. Simple lang. At gusto kong i-announce sa inyo na ang bagong bangko ng mga Muslim ngayon, ang tawag Amena Bank. Amena Bank. Hindi na Amana. Amina ba? Dahil Chief Executive Officer and Chairman ho ninyo ngayon ay si Amena Pangandaman! Na mga magnanakaw. So yan mga kabansa, kontra korupsyon para itaguin ang ating ekonomiya. Sa 3% po, bagsak tayo. Kaya ano pa bang gawin ni Marcos sa last 1.5 or whatever years yan? Failed state. Tama po yan.
Noong February 20, ito naman ay napansin po ng mga Chinese Coast Guard na tinatakpan ng Philippine Marines ang BRP Sierra Madre para itago ang construction going on. Ito po ay isang paglabag sa provisional agreement na ikinatapos ng bakbakan dyan kung saan ang isang sundalo natin ay naputulan ng daliri noong 2004. So yung agreement nung panahon ni Era, panahon ni Gloria, panahon ni Noynoy, panahon ni Duterte, sa routine resupply na tinanggal ni Marcos noong February 2023 at ibinalik bago magtapos ang 2024 ay nabasag ng muli. Kaya nagpadala ng dalawang maliit na bangka para kunan ng litrato. Anong ginawa? Habang sila'y kumukuha ng litrato, pinagbabagbo sila ng sagway. Yan po ay pilit na itinatago ng ating Department of National Defense under Secretary Giba Chudor. Giba talaga. Gibang-giba na. Giba. Dahil ang pangalawa ko pong topic ay kontragera. Kontragera. So, hindi po pinatawag ang ambassador ng China. Talaga po, nakaschedule na meeting ngayon dahil darating si Wang Yi, yung foreign minister ng China. At nung tinatanong ko aking mga kaibigan sa China Embassy, ano sabi ko, bakit ayaw pa ninyong batukan yan? Alam niyo sabi? Dahil ang trato namin sa inyo ay hindi lamang pinakamalapit na kapitbahay. Dahil ang trato namin sa inyo ay hindi lamang kaibigan. Dahil ang trato namin sa inyo ay hindi lamang kasosyo sa nakaraang kasaysayan. Ang trato namin sa mga Pilipino ay kayo ay mga kamag-anak namin. Kaya hindi kami basta-basta gagawa. But because of what happened, lahat po ng loans dapat ng China ay i-declare na in default. Kaya nag-request si Marcos before the ASEAN Foreign Ministers Association, ASEAN, na mag-usap muna. At dahil sa meeting na yon, siguro ang i-announce niya sa kanyang zona ay a reset in our relationship with China. Pero yan ba ay makakatapos sa mga kalukuhan na ginagawa ng security community? Hindi po. Dahil alam natin na si Marcos ay may, ang dila ni Marcos ay may sanga. Yung unang sanga, Amerikano. Yung pangalawang sanga, sinungaling. Yung pangatlong sanga, pinagbabawal ng gamot. Lahat po ng kabulustugan ay nagsisimula para sa ayaw ninyo sa gusto. Whether you agree with me or not, wala pong West Philippine Sea. Hindi yan kinikilala ng United Nations. Hindi rin yan kinikilala ng Estados Unidos. In fact, ang Estados Unidos hindi kinikilala ang UNCLOS. Yes. Tama pala si Marcoleta.
Meron po tayong exclusive economic zone sa silangan ng Pilipinas. Dinagdagan pa ng extended continental shelf. A total of 200 plus 150 nautical miles. Ang tawag po dyan, Benham Rice. Pero sa kanluran ng Pilipinas, mga kabaysa, pagbibigyan ko na sila, I will accept that we have inherent exclusive economic zone. Pero, kapag ang exclusive economic zone claim ay nag-dispute o may nag-claim otherwise sa Article 74 ko, Article 83, at Part 15 ng UNCLOS, kailangan pong ayusin muna ang gulo before any enforcement is made. In other words, pati ang presence ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ay illegal dahil wala po tayong enforceable exclusive economic zone dyan. Maliwanag po ba? Maliwanag! Ang Scarborough Shoal sa 1898 Treaty of Paris, labas po yan sa 118 degrees longitude. Ang Scarborough Shoal po ay nasa 119 degrees longitude. Pangalawa, sinakop na po yan ng China noong 2012. So ano pa ang hinahabol natin? At ngayon, nanganganin ang Batanes Islands. Bakit? Despite the recognition of the US, despite the recognition of China, ano lumalabas? Dahil ginugulo natin ang Taiwan. Dahil nakapagkonsyaba na si Marcos kay Sanay Takaichi para itaguyod ang Japanese militarism para magkagera Asia laban sa Asia. Iniwan na po yan ng Amerika ni Trump. Ano sabi ni Trump? We want war. We will not war. 9,500 miles from our mainland. So we are delegating the war to Japan. So ang gusto ng Japan at Pilipinas, idugtong ang ating mythical, phantom, ghost, EEZ, Japan and the Philippines. Ang problema, may tao sa gitna, ang China. Saan mga kabulastugan? Wala na po ang Kalayaan Island Group. Bakit? Illegal na po yan under Article 47 ng UNCLOS. In fact, the arbitral ruling said that the Philippines cannot claim an archipelago in paragraph 574. Napakaganda po ng mga pagpapaliwanag ni Kaado. Subalit dahil sa limitadong oras natin, bibigyan natin siya ng huling last minute ng kanyang pag-round. So sa pagtatapos, mag-ingat po tayo dahil sa mga binibighawan ni Jay Tariela, Yes! ni Roy Vincent Trinidad, ni Giba Chudoro, Iba na talaga! ni expired Justice Antonio Carpio. Pag may sinabi po yung mga yan, punta na kayo kagad, i-google nyo. Ayun. Napakadali. Klaro. Kontra korupsyon, kontra gera,